Naglalaro sa sala si Gino habang ang kanyang nanay naman ay nasa kusina. Patingin-tingin sa labas ng bintana, hinihintay niyang tumila ang ulan at saka ito lalabas para makapaglaro sa baha. Buti naman at humina-hina na ang ulan. Makakapaglaro na ako sa baha. Sabi ni Gino sa kanyang sarili. Nang tumigil na ang ulan ay agad itong lumabas ng bahay. Tampisaw dito, tampisaw doon. Habang nagtatagal ay dumarami na ang kanyang mga kalaro. Naisipan nilang gumawa ng bangkang papel at magkarera. Ay, yung bangka ko, Gino! Sabi ng kanyang kalaro. Hindi mo ako maabutan. Tawa naman nito dahil si Gino ang nangunguna sa karera. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalaro ay tinawag si Gino ng kanyang nanay. Sabi ko sa'yo, Gino, huwag kang maglalaro sa baha. Lalo na't hindi pang magaling yung sugat mo sa paa. Hala sige, umakyat ka sa kwarto mo at magpalit ng damit. Mag-aral ka na rin dahil may pasok na kayo sa Lunes. Sigaw ng nanay nito sa kanya. Walang nagawa si Gino kundi ang sundin ang utos ng nanay nito. Pumunta siya sa kwarto para magpalit ng damit at linisin ang kanyang sugat. Kukunin na sana niya ang libro niya sa math para gawin ang kanyang assignment, pero nakita niya ang laruang tren na katabi ng kanyang libro. Mamaya na ako mag-aaral. Maglalaro na lang ako. Mas masaya pa to. Sabi nito sa kanyang sarili. Naglaro siya na naglaro sa buong maghapon at nakalimutan niya na ang pinagagawa sa kanya ng kanyang nanay. Tinawag siya ng kanyang nanay dahil dumating na ang kanyang tatay at para na rin makapaghapunan na. Pumunta na ito sa may lamesa kung saan nakaupo ang kanyang tatay at ang nanay niya na naghahanda ng kanilang pagkain. Kinausap si Gino ng kanyang tatay tungkol sa paglalaro niya sa baha. Anak, sabi ng nanay mo naglaro ka daw sa baha kanina. Di ba pinagbawalan ka na namin na maglaro sa baha? Sabi ng kanyang tatay. Opo, tay. Nainggit po kasi ako sa mga batang naglalaro kanina kaya lumabas din po ako. Paliwanag naman nito. Anak, ayaw ka lang namin magkasakit kaya ayaw ka namin maglaro sa baha. Hindi kasi natin alam kung ano pwede mangyari sa'yo, lalo na at may sugat ka pa sa paa mo. Baka mamaya magka-leptospirosis ka pa. Dugtong naman ng nanay ni Gino. Nagtataka si Gino sa kung ano nga ba ang leptospirosis. 9 na taong gulang pa lang kasi siya at bata pa para maintindihan iyon. Nanay, ano po ba yon? Lagi ko po kasing naririnig sa TV ang ganun eh. Tanong ni Gino sa kanyang nanay at tatay. Yun ang sakit na pwede mong makuha sa baha. Galing iyon sa ihi ng daga. O sige na, kumain ka na dyan. Sagot naman ng tatay ni Gino. Kinabukasan, nakita ng nanay ni Gino na nakaupo siya sa hagdan sa labas ng bahay nila at pinapanood ang mga batang naglalaro sa baha. At bigla itong nagtanong sa kanyang nanay. Nanay, ano po ba ang leptospirosis? Hindi ko po kasi talaga maintindihan kung ano yun. Tanong ni Gino sa kanyang nanay. Anak, ang leptospirosis, sakit yun na pwede mong makuha sa baha, lalo na kapag yung tubig ay may halo ng ihi ng daga. Lunes na ngayon at nawala na ang baha kaya balik eskwela na naman si Gino. Pero hirap siyang bumangon. Anak, tayo ka na dyan, baka malate ka pa. Sabi ng nanay ni Gino. Si tatay mo maghahatid sa'yo ngayon, may pupuntahan pa kasi ako. Dugtong pa nito. Pilit na nagsalita si Gino kahit na masama ang pakiramdam nito. Nanay, ang sakit po ng ulo ko. Daing ni Gino at agad naman siyang nilapitan ng kanyang nanay. Hala, ang taas ng lagnat mo! Gulat na sabi ng nanay ni Gino. Lumabas ito ng kwarto at tinawag ang tatay ni Gino. Huwag mo na siyang papasukin. Pagpahingi mo na lang siya. Pag mataas pa rin ang lagnat niya mamayang pagka-uwi ko, dalhin na natin siya sa ospital. Hapon na at dinala na rin sa ospital si Gino. Mukhang mataas po ang lagnat ng anak nyo Sabi ng doktor sa nanay at tatay ni Gino. Oo nga po, Dok nagsuka rin po siya kaninang umaga. Sabi naman ng nanay nito. Tinignan ng doktor kung ano ang lagay ni Gino. Base sa resulta ng test, posible na may leptospirosis si Gino. Matanong ko lang po, may pagkakataon ho bang lumusong siya sa baha? Opo. Noong nakaraang Martes po, nakita ko na lumusong sa baha ang anak ko habang naglalaro ng bangkang papel. Kaya naman pala. Nakita ko rin kasi na may sugat siya sa paa na posibleng pasukan ng tubig baha.
Napaisip na naman si Gino dahil narinig na naman niya ang salitang leptospirosis, kaya nagtanong na siya sa doktor. Doc, ano po ba yung leptospirosis? Lagi ko po kasi yan sinasabi sa akin nila nanay. Nakukuha daw po yan sa ihi ng daga. Natawa naman ang doktor, pati ang magulang ni Gino. Tama ka dyan, Gino. Ang leptospirosis kasi ay isang bakterya at pwedeng magkaroon nito yung mga taong may sugat na lumusong sa baha, na may halo ng ihi ng daga o kaya naman nakainom ng tubig na nakakontamin nito. Pwede rin pumasok yung bakterya kahit sa mga gilid lang ng kuko ng tao. Sagot ng doktor kay Gino. Dok, ano po ba yung mga sintomas para malaman na may leptospirosis ang isang tao? Tanong ng tatay ni Gino. Magkakalagnat, sumasakit ang ulo, rashes, pagsusuka, mabuti na nga lang po at nadala ninyo agad si Gino sa ospital. Sagot ng doktor. Bakit po, Dok? Ano po bang pwede mangyari kapag hindi namin siya agad nadala? Tanong naman ng nanay ni Gino. Magkakaroon ng komplikasyon sa atay na pwede po ikamatay ng taong may leptospirosis. Nakikinig lamang ng mabuti si Gino at unti-unti niyang naiintindihan kung ano nga ba ang leptospirosis. Habang kumakain sila ng tanghalian, ay kinausap siya ng kanyang tatay. Gino, ngayon alam mo na kung bakit ka namin pinagbabawalan na maglaro sa baha. Sabi nito. Opo, tatay. Hindi na po yun mauulit. Sorry po, nay. Tay. Sagot nito. Simula noon ay hindi na siya naglaro pa sa tuwing nagkakabaha sa kanila at sinusunod na rin niya ang kanyang nanay at tatay sa mga sinasabi ng mga ito.